Abangan po ninyo, abangan natin. Akong tingin ko hindi magtatagal. Itong grupo ng minority ngayon sa Senado, bandang huli sila ang mag-aaway-aaway dyan. Bandang huli sila ang magsusulutan, magsisilipan dahil dito sa ginagawa nila. Alam niyo kung bakit? Yung ingay ni Marcoleta at saka ni Cayetano tungkol sa issue ng mga Marines, yan ang magiging isa sa susi, dahilan para sila maglaglagan dyan. Kasi ngayon nagsimula na eh. Alam niyo bakit? Nabanggit ko na rin pero ulitin ko. Nung sa nakaraang video nabanggit natin. Ang pamilyang Villar at Loren Legarda, kasama yan sa unang naakusahan at sinabing kasama dyan sa issue ng mali-maleta. Nung mag-hearing itong oposisyon, nawala na yung pangalan ng dalawa eh. Nawala yung pangalan ng Villar. Nawala rin ang pangalan ni Legarda. Meron pang isa. Matagal na rin itinakabit at napapag-usapan. Si Senator Bongo at yung di umano ay kanilang construction company. Kasama rin sa pinag-uusapan. At itong ingay ni Marcoleta at ni Cayetano, mabubuhay ang isong yan. Tatamaan si Bongo yan. Tatamaan si Legarda. Tatamaan ang mga Villar. Iyan ang nakikita kong dahilan kung bakit sila at sabi ko sa susunod na mga pagkakataon, makita natin sila yung mag-aaway dyan. Sila yung magsisiraan. Matutulog sila. Sila rin. Hindi ko sila nag-iingat eh. Mahilig sila sa publicity. Tapos pagka hindi pabor sa kanila ang lumalabas sa media, akusahan pa ang mga media raw ay bayaran. Pag hindi lumabas ang kailang mga istorya, bias daw mga media. Nakita mo yung mga galaw na ganyan. Yan ang aking nakikita. Kung sila'y veterano sa politika, ako veterano sa pag-oobserba ng tamang balita. Veterano ako sa pag-monitor sa politika at mga balita sa ating bansa. Ito ay aking sariling opinion at interpretation. Tandaan nyo sinasabi ko, hindi magtatagal. Sila ang mag-aaway-aaway. Kasi yung ganyang style ng liderato, hindi ho yung magtatagal. Naniwala kayo. Dahil magsisilipan yan. Diyan ho sa isong yan. Anong statement, anong sinumpaang salaysay ang kapanipaniwala? Yung kasama ang mga ibang politiko o itong bago na nawawala na yung mga original na listahan ng politiko? Sino ang papaniwalaan niya? At ngayon pa lang, pumutok na ang balita. Nasira na si Legarda. Nasira na ang mga Villar. Kasi pinag-uusapan na sila'y kasama. Nabuhay na naman yun. Paano matutuwa yun? Kung hindi po nakialam, nagmagaling itong Marcoleta at Cayetano, kung hindi sila nagsagawa ng sarili investigasyon, hindi naman approve ng liderato, hindi ho lalabas itong issue ito. Ngayon, lumabas na. O di umpisa na. Ayan ang sinasabi ko. Samantalang yung majority at ngayon ang chairman ay si Senador Tulfo. Anong panawagan ni Erwin Tulfo, Senador? Sa Lunes, mag-hearing tayo. Lahat kayo invited. Lahat ng membro ng Senado invited. Lahat kayo. Ibig sabihin, member. 24 senador kayo. Si Bato, kung gusto sumali, pumasok at sumali. Si Jinggoy, mahirapan kasi nakakulong. Dahil ang gusto at ang ginawa ni Senador Tulfo, lahat ng senador, member ng kanyang komite. First time nga nangyari yan. Para daw ho, lahat may karapatan. Lahat pwedeng mag-participate. Kaya kayong mga nasa oposisyon, dumating kayo sa Lunes. Dahil yun ang lehitimong hearing ng Blue Ribbon Committee. Doon kayo magpresenta ng ebidensya at testigo para makita ng majority at makita ng mamamayang Pilipino. Hindi yung magiging one-sided yun kasi sama-sama kayo.
12 majority, 10 na minority, o di 22 kayo. Dahil yung dalawa ay isa natatagong, isa nakakulong. O 22 senator, dumating kayo sa Lunes. At pakikinig ang taong bayan. Kung may ebidensya ang oposisyon tungkol sa kung kanino, ilabas nyo. Kung may ebidensya ang kabila kung sino-sino, ilabas nyo. Yung mga resource person. Yun ang tama. Di ba? Pero kung magmamatigas itong si Cayetano at saka si Marcoleta, ang tatamaan dyan ay kanilang mga kasamahan. Hindi majority. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Kahit na inumpisa nilang ikabit si Soto, pumalpak na nga dahil pinagbintangan nilang may maleta si Soto, ay hindi naman senador ng panahon yun. 2022, tumakbo si Soto na Vice President kasama ni Lacson. Talo. Sumula noon, hindi sila senador. Naging senador sila 2025, nung Mayo, nung nakaraang eleksyon. O tapos sabi nila, dun sa 2022 hanggang 2025 operation ng pagbibigay ng maleta, kasama raw si Soto. Paano mo bibigyan yung senador na yung tao na hindi naman senador? Anong access nun sa gobyerno? Anong access nun sa pera ng gobyerno at mga project ng gobyerno kung hindi naman siya senador? Yun ang maliwanag pa sa sikat ng araw. Si Erwin Tulfo naman, hindi siya senador ng panahon yun. Siya ay congressman. Pero sabi niya, hindi naman totoo. Wala naman nagpunta sa kanila. Ayan ang sinasabi ko. Di lalo na kung ang inyong aakusahan ay sibilyan. Aakusahan yung media, wala naman sa gobyerno. Paano magkakamaleta yan? Ba't ka naman bibigyan ng maleta? Yung nabanggit na dalawang media, hindi naman media yung isa ron. Alam ko doon, PR lang yung isa. Na-identify po yung mga yun, empleyado yun ni Speaker Romualdez. Yung dalawang media nabanggit doon, yun po ay hindi private media, yun po yung media na identify sa office ni Speaker. Yun po yun. Baka hindi nyo alam. Kilala ko yung dalawang yun eh. Yung nabanggit na personalidad na sabi sa media. Yung isa media, totoong media, pero sa mga dyaryo ng pag-aari ni Speaker Martin Romualdez. Yung isa naman, alam ko, PR. So, hindi ho yun na maituturing nating medyang independent kasi media yon ng Office of the Speaker. Dahil yung company na kanyang pinagtatrabuhan, pag-aari ni Speaker. Yung, di ba yung Journal Group of Company, kay dating Speaker Romualdez yan doon sila nagtatrabaho Yan. Di ba? At yung iba pa. Pero siyempre, yung mga, alam mo na, pabalang, bastos, walang modo, mga troll, mga inutusan para mag-comment kung ano-ano, siyempre, iba sasabihin niya. Pero, paninindigan ko yan. Abangan ninyo. Yung grupo ng oposisyon hindi magtatagal. Sila ang magkakasira-sira. Sila ang magbubungguan. Sila ang magsisiraan. Nag-umpisa na po. Please like and share.